Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ngayon po, meron pong isang malaking nangyayari o kaganapan dyan po sa Davao mga kababayan na kung saan nagkagulo po ang mga tao, especially yung mga supporters po ng mga Duterte mga kababayan. Dahil di umano ay meron daw pong posibilidad o posibleng i-raid daw po ang bahay ni FPRRD. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alam nyo mga kababayan, medyo napapaisip lang ako. Bakit napaka-advance po mag-isip ngayon netong mga Duterte, kung titignan ninyo yung announcement po nila na una, yung po sinasabing pagkakasama ng pangalan ni Vice President Sara Duterte sa ICC. Okay? So ayon po dito kay Senator Amy Marcos, ano lang po, parang una, usap-usapan lang. Pangalawa, ito nga pong kaso dito sa NBI, mga kababayan, dahil nga po sa pagbabanta ng ating Vice President Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. At ito nga po ngayon, nagkakagulo po dyan sa Davao, lalo na yung mga supporters po ng mga Duterte o yung mga tinatawag na mga DDS, dahil di umano meron daw pong raid na mangyayari o magaganap dyan daw po sa bahay ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Panoorin natin itong video na to, itong balita na to, mga kababayan. Pero ito muna, basahin natin itong post po ni Congressman Paulo Duterte, mga kababayan. Sabi dito, we strongly condemn the recent actions of the PNP, CIDG that have clearly crossed the line into harassment against my family. Okay, so may harassment daw po na ginagawa itong PNP at CIDG, mga kababayan. Yan po ay ayon dito kay Congressman Duterte. Diba? It is disheartening to see that those who are sworn to uphold the law are being blinded. Nabulag daw mga kababayan itong PNP, CIDG. Not by justice but by money. Okay? So ano to? Mga kababayan, parang malaking akusasyon to na nabayaran daw po ang PNP, CIDG, mga kababayan, para daw po harasin yung kanilang pamilya. Ano sa palagay ninyo? Naniniwala ba kayo dyan na nabayaran ng PNP? The real criminals in our society are being ignored while some in the higher ranks have seemingly sold their integrity. Nabenta na raw po, mga kababayan, ng mga, let's say, PNP, ang kanilang integridad. Naibenta raw po, nabayaran sila, in short. Totoo kaya yan, mga kababayan? Let me be clear, we are documenting everything and listing down the names of those involved. Okay? When the time comes, you will answer, not to us, but to the very forces of justice you have turned your back on. Sasagutin daw. Nililista raw nila, mga kababayan, yung mga taong nasa likod neto. Na tumalikod daw sa hustisya ng ating bansa. You won't be facing people with money, but people who are ready to stand their ground. Grabe medyo mabigat ito mga binitawan ni Congressman Duterte. As of today, we have monitored the arrival of 30 CIDG operatives and 90 staff personnel from Luzon. Mga kababayan, ito po yung kanya sinasabi dito na meron daw pong 30 CIDG operatives at siyam na pong Special Action Force personnel na nagmula dito sa Luzon ang dinala sa Davao, mga kababayan. Ang tanong,
Ang tanong natin dito, mga kababayan, ano ang gagawin na itong 30 na CIDG at siyam na pong Special Action Force na to? No, medyo nabibigyan ata nila ng hindi magandang impresyon. No, what if nagdagdag lang ng tao diyan sa Davao? No? Kasi nangyayari naman 'yan eh, no? Yung parang rotation ng mga tao. No, hindi kaya masyado lang silang advance. At sabi nga ng mga supporters po ng mga Duterte, no, isa raw po itong paraan, no, para maideklara daw po, mga babayan, ang martial law. No, paraan daw po 'yan. At parang lumalabas na panggigipit daw po, no, sa pamilyang Duterte etong ginagawa nito. Grabe Ang OA ninyo mga DDS Alam niyo, napaka-advanced nilang mag-isip na itong mga supporters na to na wala namang dahilan para mag-declare ng ganyan. Kung magkakaroon man ng dahilan, kung merong malaking kaguluhan sa isang lugar at isang buong Pilipinas po, no, mga kababayan. Diba? At sino ba nagpapagulo sa ating bansa ngayon? Una, yung mga fake news peddlers na yan. Diba? Yung mga kagagawan ninyo, no, especially yung mga DDS supporters dyan, makikita natin, wag natin ikaila. Diba? Na sila, yung mas maraming mga videos na ina-upload, no, na nire-re-upload nila yung mga lumang kaguluhan. Diba? Ano naging impact niyan? Mga kababayan, ano naging impact niyan sa atin? No, sa ating bansa. Diba? Yung mga dating natatakot dahil sa ginawa ninyo, lumakas ang loob. Kayo mismo sigurado ako natatakot din kayo. Bakit kamo? Kagagawan ninyo Diba? Sinasabi ng PNP, wala ganong mababa ang crime rate, no, sa ating bansa. At dahil sa ginawa ninyo, tumaas dahil lumakas ang loob nila. Dahil yun yung pinapalabas ninyo. No, yun yung pinapalabas ninyo na magulo sa Pilipinas. Imagine ninyo mga kababayan, mga lumang video, nire-re-upload nila, ini-edit nila, ginagawa nilang relevant o mukhang bago. No, yung mga tatanga-tanga naman supporters ng mga DDS na yan, no, yung mga tatanga-tangang mga DDS na yan, naniniwala, akala nila bago yung video. Diba? Kaya ngayon, yung mga tao nakakapanood sa Facebook na hindi rin naman nila alam na luma na yung mga videos na yun, ayun, gumawa ng hindi maganda. Lumakas ang loob nila. Ito, panoorin natin tong balita na to, mga babayan, mula sa UNTV. Alright? Let's go. Gadis, ano ang sitwasyon ngayon dyan? May security forces nga bang dumating? Ani, may ilang mga supporter ni former President Rodrigo Duterte ang piniling manatili at magbantay sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City dahil nga sa sinasabing gagawing raid o search ng PNP. Sinabi nitong naka-document ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan na sangkot. Ito ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Nalaman ng mga Davaoenyo ang umano'y surprise raid sa mga bahay ng dating Pangulo mula sa Facebook Live ng isa sa mga supporter at volunteer. Okay, so may nag-Facebook Live daw, no, na supporters o volunteer, mga kababayan, ng mga Duterte o DDS to, mga kababayan, no, nag-Facebook Live, no? Bakit siya nag-Facebook Live at ano yung kanyang ini-live, mga kababayan? Ito yan. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yon? But I am very proud na Bakit hindi mo ba alam kung ano nangyayari? Alam mo kung bakit nagkakaganyan, 'di ba? Bakit nagkakagulo? Kagagawan din ng mga DDS yan. in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. Si Kitty raw tumawag na humihingi ng tulong. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. So nagtawag sila ng mga supporters, mga babayan, no? Matapos daw pong tumawag etong si Kitty sa kanya, no?
Bakit? Ah? Grabe naman yan. Ang OA nyo naman. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano siya ng tawag mula kay Kitty Duterte na humihingi ng tulong sa mga tao. Aniya, ramdam niya ang takot sa pag-uusap nila sa planong pagsalakay sa kanilang mga bahay. Until Miss Kitty Duterte called. Siya mismo ang nanawag sa head and we were all there listening. So ano siya na, the first thing that she said, I already left sa house. She's safe, but the houses will be searched. I think the house dun sa isang house and the other and then we here. But you know, alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared. But she was trying her best to stay calm. Panibagong ano na naman ba to, mga kababayan, scheming? What if hindi pala totoo, no? Hindi, nagmukha na naman kayong tanga dyan, di ba? Nagmukha na naman kayong engot dyan. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, Something serious? Really? Alam niyo yung mga use of words, yung mga choice of words na ginagamit niya. Medyo parang napaka-critical, mga kababayan, na para sabihin mo, no, na parang napakagulo talaga ng mga nangyayari. Di ba? Kitty, I got you. Sa inilabas na pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte, kinukundina nito ang panghaharas ng Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang pamilya. Aniya 30 CIDG operatives at 90 staff personnel. So, yung pagdating ng mga CIDG at staff ay kinukonsider, no, ni Congressman Pulong Duterte na panghaharas daw po, no, sa kanilang pamilya. Na mula sa Luzon ang dumating sa Davao. Ani, gaya ng ating nabanggit kanina, sinabi ni Congressman Paulo na nakadocument ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan na sangkot. Sa huling bahagi ng kanyang naging pahayag, sinabi nitong alam nila kung saan pupunta ang pwersa at marami ang naghihintay. Ani, Alam daw nila kung saan pupunta. yan muna ating update. Okay, so parang sinasabi nila na yun yung operation talaga, mga kababayan, no, na puntahan, no, yung mga bahay ng mga Duterte, no, at i-raid, mga kababayan. Diba? So parang surprise raid, no? At siguro may nakapagsabi, no, dito kay Congressman Duterte, no, na may ganong operation. Pero para sa akin, no, bakit kailangan magtawag ng napakaraming tao? No? Na ini-involve nila masyado, mga kababayan, yung mga mamamayan, no, ng Davao. Masyado nilang na-highlights, no. Here's my take lang naman, no, yung parang naiisip ko lang naman, mga kababayan, no, na baka yun yung naiisip din nila, no, na ginagawa ng gobyerno sa kanila, na parang panggigipit. No, parang ganun yung gusto nilang palabasin, no, panghaharas ng PNP CIDG na sa huli, no, ang sisisihin na naman nila diyan ay Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod ng lahat. Ganun lang naman yun eh. Ganun lang usually yung magiging senaryo niyan. No, wala silang ibang sisisihin kundi yung Pangulong Bongbong Marcos. That's it. Okay? So, kung titignan natin, parang ikinukonekta nila lahat, no, yung mga nangyayari na yan, 'di ba? Na pagdating sa huli, no, ma-justify nila na ganito, na ganyan. Paano kung wala naman palang ganong operation? Oh. Paano kung hindi naman pala totoo 'yon? No? Paano kung hindi totoo? So sasabihin na naman nila na takot ang gobyerno dahil sa kanilang ginawa, no, na pagbarikada doon sa mga bahay ng mga Duterte, natakot si Pangulong Bongbong Marcos kaya hindi na itutuloy. Diba? Alam nyo yung twist, yung laging merong lusot, merong palusot, no, parang ganun yung nangyayari. O kayo, ano sa palagay ninyo? Ano masasabi nyo dyan? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright?
So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.